Yes po mga kabarangay, isang magandang umaga po sa ating lahat. Lumilinaw na po ba sa inyo kahit pa paano? At syempre po ang aking panawagan po sa lahat na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayo ma-updated sa aking mga bagong videos. Yan nga po mga kabarangay, at na-anunsyo po na hindi na po pipirmahan ng ating Pangulo ang ratified bill sa August 12. Totoo na po kaya ito mga kabarangay? So kung mapapansin po kasi natin, hindi po yan sinasabi ni Ma'am Claire, ano po. Ang nagsabi lang yan ay ang ating COMELEC chairman, napipirmahan niya na hindi naman pala, at ngayon nga po ay hihintayin na lang daw na mag-lapse into law. Kagaya din po ni ng ating secretary ng DILG na sinabing pipirmahan din niya ng Pangulo pero hindi po nangyari. At kung mapapansin po o matatandaan yung sinabi ni Ma'am Claire na yes po, hanggang August 14 pa ang deadline ng Pangulo. Wala po siyang sinabi na baka pirmahan niya o pipirmahan na ito. At ngayon naman po ay wala rin po siyang sinasabi na hindi ito pipirmahan ng Pangulo. So talagang masalimuot pa rin po mga kabarangay. Wala pa rin pong nakakatiyak kung ano po ang mangyayari. Ako po, alam po ninyo, yung hinihintay ko po na isang twist dito, no? Haka-haka na naman po ito. Yung mga galit sa haka-haka. Yes po, may chance po kasi para sa akin na yung twist nga na magaganap o itong big bang na magaganap o sorpresa, baka pirmahan nga yan ng Pangulo. Yes po, baka po pirmahan yan ng Pangulo. Pero para hindi matuloy, beto, baka ibeto po yan ng Pangulo, mga kabarangay. Yung last minute. Yung mga tanong po, magamat nasagot na natin doon sa mga naunang content natin na kung mag-lapse into law ito, ano po ang mangyayari? So, naipaliwanag ko na po. Kaya lang, baka yung iba ay hindi po ito napanood. Ano po? Kapag nag-lapse into law na po yan, ibig sabihin, ganap na batas na po itong term setting bill. So, kagaya po ng lagi kong nababanggit, matatakpan na itong Supreme Court ruling, mga kabarangay. At ang mangingibabaw na po ay ito nga po na bill na ito na kung sakasakaling mag-lapse into law nga, ay ganap na batas na o Republic Act na. So siya na ang mangingibabaw. Ang ibig pong sabihin, nakatakda na po ang halalan sa November 2, 2026. Yes po, siya na po yung naghahari, kumbaga, o siya na po yung nangingibabaw. At yes po, bagamat siya po ang nangingibabaw, dahil nga naging Republic Act siya, lapse into law, hindi naman po kasi nangangahulugan, ito pa para malinaw, hindi pa rin po nangangahulugan na ang halalan na ay November 2, 2026 na. Nakatakda pa lang po. Nakatakda. Dahil nga naging Republic Act yan. At yan po ay talagang tuloy na magaganap na kung wala pong kokontra. Walang kokontest. Kasong meron nga, ang dami pa nga nila Ngayon, kapag may kumontes, may kumontra, siyempre po, Supreme Court o Korte Suprema na po ang hahatol. Kung ano man ang kanyang magiging hatol. Halimbawa, naging pabor or kinatigan itong naging Republic Act na bill na ito, tuloy na po yung batas na November 2, 2026 na. Kung siya ang pinanigan. Kung ang pinanigan naman po ng Korte Suprema ay ito nga pong petitioner or kung siya po ay nag-issue ng TRO, wala na naman po. Matatakpan na naman itong Republic Act na ito. At ang matutuloy po, ito na namang December 1, 2025. Napakalinaw naman po ng pinag-uusapan natin, mga kabarangay. Pinahihirapan lamang po ng iilan. Napakasimple lamang po. Kung walang nagreklamo, naging ganap na batas, nag-lapse into law, naging ganap na batas, walang nagreklamo, yan na yan.
Yan na yan. Wala nang makakapigil. November 2, 2026 na ang halalan. Walang nagreklamo eh. Naging ganap na batas. Kung may nagreklamo naman, makakarating ng Korte Suprema yan. Ano, hihintayin natin kung ano ang magiging desisyon nga ng Korte. Kung kakatigan itong naging Republic Act dito, yan yung matutupad, November 2, 2026 ang halalan. Pero kung kumampis siya dito, nagkaroon ng TRO, muli dineklara na unconstitutional yan, tuloy ang halalan. December 1, 2025. Ang dali-dali lang po. Kahit grade 1 maiintindihan ang mga hindi lamang po nakakaintindi rito mga kabarangay. Muli, uulitin ko, yung saradong mata, saradong tenga, saradong bibig, lalo-lalo na sarado ang malaking ilong. Hindi po nila maiintindihan yan kahit anong gawin natin. So, malinaw na po ba na kahit mangibabaw, dahil magiging lapsintulo na yan, mangingibabaw na po, hindi pa rin po siya nangangahulugan na siya po ang magaganap. Mga kabarangay, ang akin pong sinasabi lagi na hindi natin alam pa ang mangyayari. 7 pa lamang tayo ngayon, may 5 araw pa ang ating Pangulo para magdesisyon. Yan nga po at baka nga po magkaroon po ng Big Bang, ng sorpresa. Pipirmahan ng Pangulo yan, pero veto. Okay, baka sabihin na naman saan na naman yung sinasabi ko na 101% tuloy ang halalan. August pa nga lang eh. December pa yung sinasabi ko. Ngayon po, ganito po ang kasalukuyan na latest. Dahil hindi pa nga po yan naging ganap na batas, hindi pa naglapsin tulo, ang nangingibabaw po ngayon, hindi natin alam mamaya o bukas. Baka hindi natin alam. Pero ngayon po, sa kasalukuyan, ang nangingibabaw po na batas, ito pong Supreme Court ruling, December 1, 2025 po, na nakatakda ang halalan. Malinaw po ba? Dahil wala pa pong ganap na batas na bago. Itong ratified bill na po ito, na enroll bill, sinasabing maglalapsin tulo sa August 14 or 15. Wala pa pong August 14 at 15. Di, wala pa siya. Mga kabarangay, sana po kahit paano ay naliliwanagan po tayo. Ako po kasi ay bagamat marami po ay yung naninira sa atin at may mga ibang content creator din na sinasabing wag tayong panoorin. Hindi ko pa po kasi napanood kung sino yun or baka hindi naman tayo yung sinasabi ng ganyan. Totoo, tama din po. Totoo at tama lamang po ang aking sinasabi. May mga basihan din po ako. Hindi po ako nagsasalita ng hula-hula dito, mga kabarangay. Napakahirap po ng magsalita na walang katotohanan. Pwede kang i-demanda i-demanda dito kung walang katotohanan yung sinasabi natin. Nagbabanggit na ako ng mga pangalan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Bakit ko nasasabi yun? Kasi alam ko tama yung sinasabi ko. Totoo, may basihan, mga kabarangay. At alam ko naman na itong mga baser lamang na ito, yung nagsasabi ng ganyan, okay na yan. Pero ang masasabi ko lamang po ay kahit sabihin bobo po ako, kahit sabihin wala po akong alam, mas alam ko po ang aking sarili. Kaya yung lahat po ng aking sinasabi, hindi ako paikot-ikot. Yes po, hindi ko pinaaasa yung magkabila. Nagsasalita ako, masaktan na yung masaktan. Masiyahan na yung dapat masiyahan. Hindi yung paiikot-ikutin mo, yung walang naiintindihan, yung mga manonood. Sa totoo lang po, mayroong mga napapanood na ko na wala akong maintindihan. Opo, totoo. Kasi pasa-pasang pinagpapasahang parang bola eh. Pag tinatanong, ang sagot ay napakalayo sa katotohanan. Ako po, masaktan na ang masaktan. Sasabihin ko kung ano yung iniisip ko na totoo. Mga kabarangay, sa susunod po na video na inyong mapapanood o sa susunod po na content ko, matapos po ito, ay tatalakayin ko po yung mga kinikilos, sinasabi o ginagawa po ng COMELEC. Ano ba ang indikasyon nito sa usaping ito? Ito ba ay nagbabadya na mapupuspon talaga ang halalan? O ito ay nagbabadya na talagang tuloy na ang halalan? Abangan po ninyo, napakagandang content po nito dahil ang bida po natin dito ay ang ating COMELEC Chairman, George Erwin Garcia.
Coiners Ring.